Ang buong kwento ng India's Daughter, isang trahedya at simbolo ng pagbabago para sa karapatan ng kababaihan. Ang kwento ni Jyoti Singh, na mas kilala bilang Nirbhaya, na nangangahulugang tiwalang takot sa wikang Hindi, ay isa sa mga pinakapambihirang kaso ng karahasan laban sa kababaihan na nagpagalaw sa India at sa buong mundo. Ang kanyang karumaldumal na kapalaran noong Disyembre 2012 ay hindi lamang naglantad sa kalagayan ng mga kababaihan sa India, ngunit nagsilbing trigger para sa mga kilusan at reforma sa batas na naglalayong protektahan ang kababaihan mula sa karahasan at pang-aabuso. Ang kanyang kwento ay umabot na sa malalayong dako ng mundo, at ang bansag na India's Daughter ay naging simbolo ng paglaban sa sistematikong opresyon ng kababaihan. Ang insidente, isang gabi ng malupit na karahasan. Noong gabi ng Disyembre 16 na, 2012, si Jyoti Singh, isang 23 anyos na estudyante ng pisikal na terapiya, ay nagpasya na manood ng pelikulang Life of Pi sa isang mall sa Timog Delhi, kasama ang kanyang kaibigan na si Awindra Pratap Pandey. Sila'y masaya at walang kamalay-malay na sila'y mapapahamak sa gabing iyon. Matapos ang pelikula, naghanap sila ng sasakyan pauwi at napasakay sila sa isang pribadong bus. Sa kanilang akala ay makakauwi sila ng ligtas, ngunit ang bus na kanilang sinakyan ay minamaneho ng 6 na kalalakihan na hindi mga lehitimong tsuper, kundi mga kriminal na lasing at handa ng gumawa ng karumal-dumal na krimen. Mabilis na napansin ni Jyoti at Awindra na ang bus ay hindi sa tamang ruta at nagpakita ng mga senyales ng kapahamakan. Isinarado ng mga lalaki ang mga pinto at nagsimulang magpakita ng kalupitan. Pinagpapalo si Awindra hanggang mawala ng malay at pagkatapos ay sinimulan nilang gahasain si Jyoti. 6 na lalaki, kabilang ang driver na si Ram Singh, ang marahas na gumahasa sa kanya habang ginamitan pa siya ng isang matalim na bakal na pamalo na nagdulot ng matinding pinsala sa loob ng kanyang katawan. Ang pananakit ay nagresulta sa pagkalas ng kanyang bituka, at si Jyoti ay naiwan sa malalang kalagayan. Pagkatapos ng krimen, itinapon ng mga lalaki sina Jyoti at Awindra mula sa bus, hubad at sugatan, sa gilid ng kalsada. Isang nagdaraan ang nakakita sa kanila at sila idinala sa ospital. Si Awindra ay nakaligtas ngunit si Jyoti, bagaman nilabanan ng kanyang katawan ang pinsala, ay binawian ng buhay noong Disyembre 29, 2012 sa isang ospital sa Singapore kung saan siya inilipat para sa mas advanced na pangangalaga. Mga nangyari pagkatapos ng insidente, pagputok ng galit ng publiko. Ang malagim na insidente ng gang rape kay Jyoti ay agad na pumukaw ng galit at pagkilos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang kalupitan ng krimen, kasabay ng kakulangan ng hustisya para sa mga biktima ng sexual na karahasan sa India, ay nagpatindi sa emosyon ng mga tao, hindi lamang sa India kundi sa buong mundo. Ang malawakang mga protesta. Sa buong bansa, naganap ang malalaking protesta na halos hindi pa nasaksihan sa kasaysayan ng India. Libu-libong tao, karamihan ay mga kabataan at kababaihan, ang lumabas sa kalsada upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya at galit. Sumigaw sila ng mga panawagan para sa hustisya at pagbabago sa batas. Mga placard na may nakasulat na "Hang the Rapists" at "Justice for Nirbhaya" ang naging simbolo ng kilusang ito. Sa Delhi, kung saan naganap ang krimen, ang mga protesta ay naging malalaki at madalas na humantong sa tensyon sa pagitan ng mga nagprotesta at pulis. Ang mga protesta ay kusang lumitaw at hindi lamang nilimitahan sa kabataan o kababaihan, kundi pati na rin sa mga lalaki at mga tao mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na nadismaya sa patuloy na karahasan laban sa kababaihan at sa kawalan ng aksyon ng gobyerno. Ang galit ng mga tao ay nagpatuloy ng ilang linggo na umabot sa iba't ibang bahagi ng bansa at nagbigay ng malinaw na mensahe na nais ng mga tao ng tunay na pagbabago. Ang galit na ito ay hindi lamang sa India naramdaman. Sa buong mundo, maraming organisasyon at grupo ng kababaihan ang nag-organisa ng mga vigil at rally bilang pakikiisa sa mga nagpoprotesta. Ang insidenteng ito ay naging tanda ng global na problema ng karahasan sa kababaihan at pinatunayan na ang isyung ito ay hindi limitado sa isang rehiyon o kultura. Tugon ng pamahalaan at mga reforma. Dahil sa laki ng galit ng publiko at sa pressure mula sa internasyonal na komunidad, napilitan ang gobyerno ng India na kumilos ng mabilis. Isang espesyal na komite, na tinawag na Justice Verma Committee, ang binuo upang suriin ang umiiral na mga batas, kaugnay ng sexual na karahasan at upang magmungkahi ng mga pagbabago.
Ang komiteng ito ay pinamunuan ng dating Chief Justice na si Verma at nagtrabaho ng walang tigil upang makalikom ng mga rekomendasyon mula sa iba't ibang eksperto sa batas, mga organisasyon ng kababaihan at mga aktivista. Noong Enero 2013, inihain ng komite ang kanilang ulat na naglalaman ng mga pangunahing rekomendasyon tulad ng mas mabibigat na parusa para sa sexual na karahasan. Iminungkahi ng komite na magkaroon ng mas matinding parusa para sa mga rapist, kabilang ang habambuhay na pagkakakulong o ang parusang kamatayan sa mga kaso kung saan namatay ang biktima o nagresulta ito sa permanenteng kapansanan. Pagpapalawak ng kahulugan ng sexual na pang-aabuso, ipinanukala rin na palawakin ang legal na definisyon ng panggagahasa upang masaklaw ang iba pang uri ng sexual na krimen tulad ng stalking, voyeurism, at pag-atake gamit ang asido. Reforma sa kapulisan at hustisya. Napansin din ng komite ang kakulangan ng maayos na pagsasanay sa mga kapulisan at mga opisyal ng hustisya upang epektibong tugunan ang mga kaso ng sexual na karahasan. Inirekomenda nila ang mas malawak na pagsasanay para sa mga pulis na maging mas sensitibo at epektibo sa paghawak ng mga kaso ng rape at iba pang uri ng karahasan. Pagsusulong ng pampublikong kamalayan, iminungkahi rin ng komite ang malawakang kampanya ng edukasyon para mabago ang mga patriarkal na pananaw at matigil ang kultura ng victim blaming o pagsisi sa mga biktima ng rape. Ang ilan sa mga rekomendasyon ng komite ay isinama sa Criminal Law Amendment Act of 2013 na ipinasa ng Indian Parliament noong Marso 2013. Ang batas na ito ay naglatag ng mas mabibigat na parusa para sa mga kaso ng rape at iba pang uri ng sexual na krimen. Ipinakilala rin nito ang konsepto ng mabilisang paglilitis para sa mga kasong sexual upang mas mapabilis ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. Bagamat malaki ang naging pagbabago sa batas, may mga kritiko na nagsabing hindi pa ito sapat. Isa sa mga malaking issue na hindi na isama sa mga reforma ay ang usapin ng marital rape o panggagahasa sa loob ng kasal, na hanggang ngayon ay hindi pa itinuturing na krimen sa India. Maraming aktivista ang nagsabi na bagamat may mga reforma, kailangan pa rin ng mas malalim na pagbabago sa kultura ng lipunan upang tunay na masugpo ang karahasan laban sa kababaihan. Ang paglilitis, ang laban para sa hustisya. Matapos ang malawakang protesta, mabilis na sinimulan ang paglilitis sa mga akusado. Narito ang naging kapalaran ng 6 na akusado sa kaso ng Nirbhayagang rape, isa sa pinakakarumal-dumal na krimen sa India na nagdulot ng matinding galit mula sa publiko at nagpabago sa mga batas hinggil sa sexual na karahasan. Si Ram Singh ang driver ng bus at itinuturing na pinuno ng grupo. Gayunpaman, bago pa matapos ang paglilitis, natagpuan siyang patay sa kanyang selda sa Tihar Jail noong Marso 11, 2013. Ayon sa mga otoridad, nagpakamatay si Singh sa pamamagitan ng pagbibigti. Gayunpaman, tinutulan ito ng kanyang pamilya at ilang aktivista na nagsasabing posibleng may foul play o pinatay siya sa loob ng kulungan. Ngunit, walang pruweba na sumuporta sa mga alegasyon na ito. Si Mukesh Singh, kapatid ni Ram Singh, ay inaresto kasama ng iba pang akusado at dumaan sa buong proseso ng batas. Noong 2013, hinatulan siya ng kamatayan ng korte. Sinubukan niyang iapela ang hatol sa mas mataas na korte, ngunit paulit-ulit itong tinanggihan, kasama na ang kanyang apela sa Korte Suprema. Pati ang kanyang mercy petition sa Pangulo ng India ay hindi pinayagan. Si Mukesh ay binitay noong 2020. Si Vinay Sharma, isang GFAT instructor, ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng kamatayan noong 2013 kasama ng iba pang matatandang akusado. Tulad ni Mukesh, umapela siya sa korte at humingi ng clemency o pagpapatawad mula sa Pangulo, ngunit lahat ng ito ay tinanggihan. Sa huli, siya ay binitay noong Marso 2020 kasama ng iba pang mga akusado. Si Akshay Thakur ay isa sa mga lalaki na napatunayang sangkot sa karumal-dumal na krimen. Hinatulan siya ng kamatayan noong 2013. Katulad ng iba, umapela siya sa iba't ibang korte at nag-file ng mercy petition sa Pangulo ng India, ngunit lahat ng ito ay tinanggihan. Siya ay binitay noong Marso 2020. Si Pawan Gupta, na isang nagtitinda ng prutas, ay isa rin sa mga nahatulan ng kamatayan. Dumaan siya sa parehong proseso ng pag-apela at nag-file ng mercy petition, ngunit tulad ng iba, lahat ng kanyang mga apela ay tinanggihan. Siya rin ay binitay noong Marso 2020.
Isa sa mga akusado ay 17 taong gulang noong naganap ang krimen, kaya siya ay itinuring na menor de edad sa ilalim ng batas ng India. Dahil dito, hindi siya maaaring litisin bilang isang adulto. Hinatulan siya ng 3 taon sa isang reform facility, na siyang pinakamataas na parusa para sa mga menor de edad sa ilalim ng Juvenile Justice Act ng India. Noong 2015, matapos ang 3 taong pagkakakulong, siya ay pinalaya, na naging sanhi ng matinding galit at pagtutol mula sa publiko. Maraming tao ang nanawagan ng mas mabigat na parusa para sa kanya dahil sa brutalidad ng kanyang ginawa. Pagkatapos ng kanyang paglaya, siya ay binigyan ng bagong pagkakakilanlan at ang kanyang kinaroroonan ay nananatiling lihim. Pagbitay sa 4 na matatandang akusado noong 2020. Matapos ang mahigit 7 taong paglilitis, mga apela, at mga pagkaantala, ang 4 na matatandang akusado, Mukesh Singh, Vinay Sharma, Akshay Thakur, at Pawan Gupta, ay binitay noong Marso 2020. Ito ay isang makasaysayang sandali sa kasaysayan ng hudikatura ng India, dahil itinuring itong pagbibigay hustisya sa isa sa pinakabrutal na kaso ng panggagahasa sa bansa. Ang kaso ay nagkaroon ng malaking epekto sa India, na nagbunsod ng mga pagbabago sa batas, kaugnay ng sexual na karahasan at nagbigay kamalayan sa isyu ng kaligtasan ng kababaihan. Nagsimula rin ang mga debate tungkol sa sistema ng hustisya, kung sapat ba ito upang parusahan ang mga gumawa ng ganitong uri ng krimen. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Paki-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.